Samantala, hingan po natin ng reaksyon ang kampo ni Senador Bong Revilla tungkol pa rin sa pagharap ni Janet Lim Napoles sa pagdinig ng Senado. Makakausap po natin ang kanyang abogado na si Attorney Joel Bodegon. Good morning po sa inyo, Attorney Bodegon. Magandang umaga po, Bodegon po. Bodegon po, okay. Magandang umaga po sa inyo. Ano ho ang inyo pong of course, take on this issue na haharap na nga ho itong si Ms. Janet Lim Napoles sa Senado? Dadalo ho ba sa pagdinig din si Senador Revilla? Ang aking kaalaman, nag-inhibit siya na mag-attend ng Blue Ribbon Committee hearing. Okay. Kaya, well, sa ngayon, yun ang alam ko. Baka may pagbabago siya ng desisyon. Okay. Pero sa tingin niyo ho ba makakatulong sa depensa ni Senator Revilla ang pagharap naman itong si Janet Lim Napoles sa Senate inquiry? Well, mulat-mula pa man, sinasabi na ni Senator Bong na dapat nga namang mag-appeal si Ginang Napoles. Oo. At nang maliwanagan ng lahat. Makakatulong ba yan? Well, titingnan natin kung anong sasabihin niya. Wala kaming contact kay Ginang Napoles. Okay, pero ayun nga ho ngayon naman merong issue rin ng DOJ na sinabi ho sa DFA na kansilahin ang passport ng inyong pong kliyente. Ano po yung reaction dito ni Senador Bong? Well, unang-una na nagulat ka bakit pumapapel na naman yung DOJ dyan matapos sila makapagsumite ng ulat o report sa ombudsman at naghayag na sila hindi na makikialam sa kaso kasi yaon ay kanila nang binigay sa ombudsman. Ang unang-unang reaction ni Senator Revilla, nagulat siya kasi bakit naman nakikialam pang DOJ dyan matapos sabihin nila na hindi na makikialam, hindi na raw sila magbibigay ng interview, ng press statement na ukol dyan sa asunto na yan. Ngayon, bigla namang nag-request sa DOJ, ay sa DFA, yan ay parang sa kanya, parang intrusion yan ng DOJ sa karapatan ng ombudsman na mag-examine, mag-evaluate, at mag-determine kung anong dapat gawin sa asunto. Okay. Ngayon, parang preemptive ang ginagawa ng DOJ dyan sa ombudsman. Isang constitutional body yan. Bakit naman nila pinagkakalaman matapos nilang ibigay sa ombudsman yung asunto na yan? Pero given nga ho na ganyan ho ang saloobin ng inyong kliyente, wala naman ho bang napipintong o kaya balak na pag-alis itong si Senador Bong para ho ngayon, kasi itong usap-usapan nga rin ho ang pag-alis ho nitong si Senator Estrada, no? Wala naman ho nabanggit sa inyo na kung sakasakali, meron ba siyang balak na umalis din ng bansa for any reason? Wala po. At saka, ang kaalaman ko naman, wala siyang balakid na umalis sa Pilipinas. Kung meron man, itong pang-local lang na biyahe, yung magbisita sa mga probinsya at mga other engagements na pang-local. Alright. Hindi pang ibang bansa. So, handa na po tayo sa November 7, sir, ano? Aabangan ho natin. Oo. Handa na. Minomonitor namin lahat ng development dyan. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Joel Bodegon. Ganyan din po sa inyo. Siya naman po ang abogado ni Senador Bong Revilla.